Pwede bang makulong ang asawang lalaki na nangangaliwa at nakikiapid sa iba? Ang sagot ay isang malaking yes, kung mapapatunayan ang kanyang marital infidelity. Naglabas ng desisyon ng Philippine Supreme Court noong March 1, 2023 tungkol dito. Ayon sa desisyon, pwedeng makulong ang isang husband for marital infidelity. Sa nasabing kaso, pinatawan ang husband ng imprisonment na maximum of 8 years and 1 day plus a fine of 100,000 pesos. Nag-utos din ang korte na dumaan ang husband sa psychological counseling. Ang marital infidelity o ang pagtataksil sa asawang babae ay isang uri ng psychological violence na pinaparusahan ng batas bilang krimen dito sa Pilipinas. Ito ay ang Republic Act 9262 o ang tinatawag nating Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Note na ang pinoprotektahan ng batas na ito ay women and children. Ang pinaparusahan ay ang husband. Ano nga ba ang nangyari sa kasong to at bakit hinatulan ng korte ang asawa na may pananagutang kriminal? Merong 4 na characters sa kasong ito pero dahil sa nature ng case, hindi nilagay ng Supreme Court ang mga pangalan. Kaya para sa video na ito, tatawagin natin sila ng mga sumusunod. Ang wife ay si Maria, ang husband ay si Jose. Ang anak nila ay tatawagin natin Girlie at ang other woman ay si Juana. So nagpakasal si Maria at Jose noong 2006 at nagkaroon sila ng anak na si Girlie. Noong 2008, nagtrabaho si Maria sa Singapore para suportahan ang pamilya, dala na rin ng hirap ng buhay. Nanatili si Girlie sa pangangalaga ni Jose, ang kanyang ama. 7 years later, nalaman ni Maria na may romantic relationship si Jose at Juana at naging pregnant na si Juana. Nakatanggap ng text message si Maria mula kay Juana at Jose para insultuhin siya. Dinala ni Jose si Juana sa kanyang hometown at nagsama sila bilang mag-asawa. Dahil dito bumalik si Maria sa Pilipinas at kinuha niya si Girlie sa tulong ng Department of Social Welfare and Development. Tapos ay nagsampa si Maria ng criminal case laban kay Jose for violation of RA 9262 for failure to provide financial support and for abandonment. Ayon sa sakdal, ang ginawa ni Jose ay nagdulot ng psychological and emotional anguish kay Maria at ang anak nila na si Girlie. After trial, nagbaba ng desisyon ang Regional Trial Court or ang RTC. Sabi ng RTC, si Jose ay guilty of inflicting psychological violence upon Maria and Girlie through emotional and psychological abandonment. Sabi pa ng RTC, the emotional and psychological abandonment and all the hurts, pains, and distress brought about by Jose's indiscretion as a husband are far worse than physical abandonment. Mas malala ang sakit ng damdamin na dinala ni Jose dahil sa kanyang ginawa kaysa sa physical abandonment. Pinatawan siya ng korte ng sentensya ng pagkakakulong maximum of 6 years and 1 day plus a fine of 100,000 pesos. Inutusan din siya ng korte na sumailalim sa psychological counseling in a government-accredited institution. Nag-apela si Jose sa Court of Appeals. Sabi ng Court of Appeals, tama ang RTC. Inamin ni Jose na inabandon niya na si Maria at nag-commit siya ng marital infidelity. Ito ay makikita sa mga text messages na pinadala niya kay Maria. Sabi pa ng Court of Appeals, marital infidelity is a form of psychological violence. Tinaasan ng Court of Appeals ang penalty of imprisonment to a maximum of 8 years and 1 day. Inakyat ni Jose ang kaso sa Supreme Court at pinagtibay ng Supreme Court ang desisyon ng Court of Appeals. Sabi ng Supreme Court, ang marital infidelity ay isang uri ng psychological violence. Napatunayan ng prosecution ang mga sumusunod. Number 1, there was marital infidelity. Number 2, there was cohabitation o ang pagsasama ng asawang lalaki at ang kanyang paramour or kalunya. At number 3, there was abandonment.
Pinatunayan din ng prosecution ang trauma ng anak nila nung nagtestigo siya sa korte. Umiyak ang bata nung tinanong siya tungkol sa pagtataksil ng kanyang ama. Sabi ng bata, nasaktan siya kasi may ibang pamilya ang ama niya at may ibang babae bukod sa kanyang ina. Pinagtibay ng Supreme Court ang parusang pagkakakulong ng maximum of 8 years and 1 day, ang fine na 100,000 pesos at ang utos na magpa-psychological counseling ang asawang lalaki. So, dapat ay magsilbing warning ang kasong ito sa mga unfaithful husbands. Alright, that's it for now. I will be seeing you in the next video. For general information about the law, subscribe to this channel and tell your friends about it. Also, I would like to share my favorite Bible verse with you, found in Micah chapter 6 verse 8. Do justice, love kindness, and walk humbly with God. This is Easy Law by Attorney Chato Olivas, making the law easier to understand.